na daw. Sabi ng abogado ni Duterte, makakauwi na daw. Malamang, sabihin talaga ng abogado ni Duterte na makakauwi na siya. Para pampalubag loob. Alangan naman sabihin ng abogado ni Digong na hindi siya makakauwi, hindi siya makakabalik. Di natpalitan siya ngayon, tatanggalin siya. Eto. May ads lang. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang confirmation of charges nito sa September 23. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, naunawaan niya ang sentimiento ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na hindi nararapat na manatili si FPRRD sa ICC at dapat ay ituloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, niwala kayo sa abogado ni Digong. Malamang, abogado ka eh. Alangan man sabihin mo hindi makauwi si Digong. Di ngayon napapalitan siya. Nagsinungaling nga siya na hindi daw totoong binasura ng ICC yung hiling nila ni Digong or demand ni Kaufman na kailangan may ID ang mga witness. Ibinasura nga ng ICC. Ang sabi ni Kaufman, hindi daw totoo yun. Hindi daw totoong nangyari na binasura ng ICC. Diba? Makakauwi na daw si Digong, sabi ng abogado. Paano ka namin papaniwalaan? Hindi pa nga nag-umpisa yung hearing, pinapauwi mo na. Ito. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is trying him? Ito mga kababayan, naisipan nyo ba, sabi niya, bakit daw hindi sa Pilipinas ikulong? Bakit daw hindi sa Pilipinas litisin? Bakit daw hindi Pilipino na abogado ang maglilitis kay Digong? Tanong ko lang, ayaw mo bang mabayaran? Kung ganun pala, Nicolas, wag mo na tanggapin yung bayad ni Duterte sa'yo. Ayaw mo pala maging abogado sa kanya eh. Bakit daw hindi Pilipinong husgado ang maglitis kay Digong? Bakit daw hindi siya sa Pilipinas ikulong? Bakit daw hindi Pilipinong abogado ang maglitis sa kanya? So ibig sabihin, ayaw mong bayaran ka. Di mag-resign ka na bilang abogado niya? Diba? Ganun lang. So bakit tinanggap mo pa ang pagiging lawyer ni Digong kung pinaglalaban mo pala dyan na Pilipino dapat ang maglitis sa kanya at sa Pilipinas siya ikulong kasi hindi naman daw siya citizen sa Netherlands? Ang tanong ngayon, Nicolas, di ba sa ICC ka nagtrabaho? Bakit nagtayo pa kayo ng ICC kung bawal pala si Digong dyan litisin? Yun lang malaking tanong. Tanong ko mga kababayan, di ba abogado siya sa ICC? Kinuha siya ni Sara kasi dati siyang nagtrabaho sa ICC. Correct me if I'm wrong kung dati or hanggang ngayon sa ICC pa rin siya nagtrabaho. Kung ganon, bawal siya ilitis si Digong sa Netherlands kasi Filipino citizen, dapat sa Pilipinas lang daw siya ilitis. At Filipino citizen or Filipino citizen president, dapat Filipino abogado ang maglilitis. So bakit nagtayo kayo ng ICC kung hindi pala pwedeng litisin dyan si Digong? Yun lang tanong ko, anong purpose ng ICC? Kung bawal palang litisin si Digong dyan. Ano daw? Banatan mo UNTV 37. Sila nagbabalita na fake news kasi sa show mo na tagapagbalita UN. Antayin ko comment ko sa iyo, idol. UNTV nga to galing. Diba? Kung bawal pala si Digong litisin sa ICC kasi hindi siya Netherlands national at isa siyang Pilipino, so bakit nagtayo pa kayo ng ICC? Anong purpose ng ICC? Ngayon kung ganyan, edi dapat itong sinabi ni Nicholas Kaufman, ipasa dapat ito sa ICC. Diba? Alam niyo mga kababayan, itong statement ni Nicholas na to, dapat ipasa ito sa ICC.
Kasi daw, bakit daw nililitis si Digong sa ICC na hindi naman daw siya Netherlands national at higit sa lahat, hindi naman daw mga Pilipinong abogado ang taga-ICC. Eh di dapat pinasa sa ICC itong statement niya nang marinig ng ICC at makita ng ICC, mas lalong madidiin si Digong dito. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi nakakatulong si Nicolas kay Digong. Ako na nagsabi sa inyo. Mas lalong madiin si Digong dito. Bakit? Question niya ang pagiging abogado ng ICC. Bakit daw mga Dutch national ang maglilitis kay Digong, hindi naman daw si Digong Dutch national? So bakit nagtayo pa kayo ng ICC? Diba? At bakit tinanggap mo yung pagiging abogado kay Digong kung ayaw mong maging abogado kay Digong ay mga Dutch national? Diba? Bawal litisin, pero nagbigay ng warrant ang ICC. Ano yun? Ano ba talaga, Kaufman? Yung abogado ni Digong, minsan burido na din utak, hindi alam kung paano gagawin. Aminin mo na, Nicolas Kaufman, hindi mo maipagtanggol si Digong. At wag mong sabihin na makakauwi na. Ikaw na nga mismo nagsabi. Di ba? Alam mo, ginagawa mong tanga ang mga Pilipinong DDS eh. Another low power Wala na. voltage. Wala nang maniniwala sa iyo, Kaufman. Maniwala ka sa akin. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maibabalik ito sa Pilipinas bago pa man magsimula ang confirmation of charges nito sa September 23. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, naunawaan niya ang Hindi, Nicolas, kung nanood ka sa akin, alam ko hindi mo ko naintindihan. Hindi mo pwedeng diktahan ang ICC trial court. ICC ang may gusto na makulong si Digong dyan. Wala kang, alam mo sa totoo lang, hindi mo pwedeng diktahan ng ICC. Ako na nga nagsabi sa inyo eh. Hindi mo kayang diktahan ng ICC. Abogado ka lang, pero hindi ikaw ang judge. Gusto kasi mangyari ni Nicolas dito, didiktahan niya ang ICC na bakit si Digong dyan nilitis, hindi naman yan Dutch national, Pilipino yan, presidente ng Pilipinas yan. Bakit si Digong ay nililitis ng mga banyagang abogado, hindi naman yan si Digong Dutch national, dapat Pilipinong abogado ang maglilitis sa kanya. Kapag nakita ito ni Karim Khan, na prosecutor ng ICC, malaking, ay nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, mahuhulog kasi dito dinidiktahan ni Nicolas ang ICC. Mas lalong ididiin si Digong dito. sentimiento ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte na hindi nararapat na manatili si FPRRD sa ICC at dapat ay ituloy ang kanyang kaso sa Pilipinas. I certainly hope so. In fact, I can't understand why he's here. He's a Filipino citizen. There's a Filipino president in that country who threw a Filipino citizen over here to be tried. Why isn't he in the Philippines? Why isn't he being tried in the Philippines? Why is there not a Filipino judge who is... Alam mo, sa totoo lang, si Nicolas Kaufman parang hindi abogado noon dyan eh. Di ba naging lawyer din siya dyan? Meron din siyang pinaglaban na dati, presidente, na kinulong din dyan. Bakit ngayon nagtatanong siya, bakit hindi siya ganito? Bakit dito siya ililitis? Bakit dito siya igaganon? Bakit hindi Pilipino? Parang hindi lawyer, parang ngayon lang. Aminin mo na, Nicolas, hindi mo kayang ipagtanggol si Digong. Yun lang. Napakasimple mga kababayan. International court nga eh. Di ba? Alam ko napanood na ito ni Attorney Conte at ni Senator Trillanes. Malaking questionable ito. Malalong madidiin si Digong sa sinasabi niyang to. Hindi ka dapat maglabas ng statement eh. Hindi ka pwede maglabas ng statement. Hindi ka pwede maglabas ng statement na ganyan. May possibility, kaya nga 'di ba pag hinuli ka mga kababayan, may karapatan kang manahimik at lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamiting ebidensya laban sa iyo. Bakit siya kuda ng kuda? Alam mo, pampalubag loob lang to ni Nicolas na dapat makauwi na daw si Duterte
nang hindi pa darating ang yung sa September. Hindi naman talaga pwede itong iuwi hanggat hindi mag-umpisa ang trial. O, pampalubag loob na lang, aminin nyo na kasi. Kaya, na hindi nyo kaya ipagtanggol si Digong. Di ba? Oo, aminin nyo na. Baka darating ang panahon dito, si Koopman luluhod doon kay kay Karim Khan. Luluhod na siya doon sa ICC judge. Kaawaan nyo na. Yung kliyente ko, pasyente pala. Iuwi nyo na. Mamamatay na siya. Meron pang pinakalat si Harry Roque. Marami daw siyang nakakausap na mga taga-Netherlands na kapag 80 anyos na daw, hindi na pwedeng ikulong. Eto Harry Roque sinabi mo yan. Na kapag 80 anyos na daw, yung mga nakakausap daw niya, mga Dutch national doon, na kapag 80 years old na daw, katulad kay Digong, hindi na daw dapat ikulong. Paano kung ipakita ko sa inyo ngayon dito si Attorney Conte? Kahit ba 80 years old, pwede bang ikulong? Pag sinagot ni Attorney Conte yan, ito na. Alam nyo, ito si Harry Roque, ka-invento ng kwento eh. Ito Yan ang pinakalat ni Harry Roque. Ito, mga kababayan. Wait lang, hanapin natin si Attorney Conte. Kahit ba 80 years old, makukulong pa rin ba? Pakinggan natin ito, mga kababayan. On another matter, Attorney Conti, we just want to get your reaction to the Court of Appeals upholding the conviction of a Caloocan policeman on the killing of Carl Arnaiz and hindi iba to. Caloocan to eh. Dito tayo kay Attorney Conte na kahit 80 years old daw, makukulong. Wait lang We'll be speaking now to ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, who is representing some of the families of the Duterte drug war victims. Good afternoon, Attorney Conti. Welcome to the show. Hi, Stanley. Good afternoon. All right. Thanks a lot for talking to us. Now, pre-trial chamber at the ICC denying the request of Duterte's camp to restrict victim identity documents. Now, what do you make of... Ito, mga kababayan, ito yung dinismiss or binasura ng ICC, yung apila ng abogado ni Duterte na kailangan ang mga biktima ni Digong sa extrajudicial killings ay may ID. So ito ay sinabi ni Nicholas Koopman, hindi daw totoo na dinismiss or binasura. Pakinggan nyo. This decision in terms first of efficiency, let's talk about fairness next. Well, in terms of efficiency, this is most welcome because it reflects the realities on the ground. And these are documents. The application of the victims' participation in reparations section is reasonable and actually refers to government-issued documents. Okay. And so this, in terms of efficiency, will clearly reflect the realities on the ground. The victims already have these documents. And what about fairness to both sides? Fairness, definitely. This is more reasonable than just restricting the identity documents to two. The national ID, which not everyone has, and passports, which certainly not everybody has. And so the fairness for the victims' participation, we think will be tempered with the request or the, they're saying that there might be an opportunity for fraud to put in fake EJK victims. Certainly at this point, as proof of identity, the government-issued identification will be sufficient safeguard. And the Duterte camp, of course, is saying that this could be unfair to them in a way that, you know, they wanted to demand specifically just two major IDs for those who will be testifying. This is, of course, the national ID, which... So unfair daw na hindi pinayagan ng ICC yung apila ni Duterte. Alam nyo bang sabi ng abogado ni Duterte, hindi daw totoo na binasura ng ICC yung apila nila? Ito mga kababayan. Wait lang, hanapin natin dito. Magbabalik Pilipinas. Walang tinanggihan. Ito. Wait lang ha, may ad.
Hindi daw tinanggihan. Fake news daw. Sabi ni Nicolas. Walang kahilingan na tinanggihan. Ito ang binigyang diin ni Attorney Nicolas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga ulat na nagsasabing tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang umano'y hiling ng kanilang kampo na limitahan ang partisipasyon ng mga biktima ng madugong drug war sa ginagawang investigasyon. Aniya hindi Fake news daw si Attorney Conte ha, sabi ni Kaufman. Wala daw tinanggihan, wala daw binasura, at hindi daw totoo. Ito na nagsumite ng ganitong kahilingan sa ICC, nataliwas din sa mga kumakalat na impormasyon. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that ano daw, never happened daw na tinanggihan. Yung dalawa daw attorney na si Christina Conte at saka yung isa, mga aktivista daw yun. Bakit ba nalalaman ni Kaufman na aktivista yun? Pamamagitan ng sinabi ni Digong. Mga aktivista yan. Di ba? Kaya hindi mananalo si Digong dito. Ngayon, paano yun nasabing aktivista si Attorney Conte? Lawyer nga yun doon sa ICC. Ngayon, kung ito sasabihin ni Nicolas Kaufman na aktivista si Attorney Conte at yung isang abogado, yung lalaki, masisira si Nicolas dito. Sabi ko sa inyo, paano ka nakasabi na aktivista kami? May pruweba ka ba? Taga-Pilipinas ka ba? Malaking katanungan ito. Ikakasira to ni Digong. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. asked to restrict. Ito. That never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paliwanag ni Attorney Kaufman na walang request na tinanggihan umano ng ICC. Ayon sa kanya, observations lang ang kanilang ginawa, kung saan naunang... Alam mo, sa totoo lang, pati yung lawyer ni Digong fake news na din. Imaskin, si Attorney Insurrecto na nga nagsabi, abogado na mismo na vlogger yun, nagsabi na dinismiss ang kanilang apela. Di ba? Dinismiss ang apela ng abogado ni Duterte na limitahan at kailangan ng identification. Ngayon, ang pinakalat ni Kaufman, hindi daw yun totoo. Wala daw nangyaring ganon. Fake news daw at hindi daw totoo ang pinakalat ng dalawang aktivista na lawyer. Ay, Diyos mio, Marimar. Pati ba naman si Kaufman fake news? Hello? Ano, itatanggi ni Kaufman kahit